And sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, Pasko na, mag-2020-25 na. Tapos hindi pa kayo nakasubscribe sa Donmar TV, mahalaga po na mag-subscribe na kayo kasi para updated kayo lagi, okay, sa Donmar TV. And at the same time, yung mga cellphones ninyo, magno-notify yan na nagla-live na tayo, na meron tayong breaking news, okay? Sabay tayong mag-subscribe sa Donmar TV. Subscribe everyone. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba? Pakinggan muna natin itong mensahe po, Christmas message ni Vice President Inday Sara Duterte. Mahalaga po ito kasi the second highest ranking official ng ating bansa na si VP Sara, at marami po tayong makukuha na moral values at yung pagdiriwang ng mga Pilipino ng Pasko. Okay? Ano ba ang significance nito? The importance of celebrating yung Pasko, no, sa ating pamilya. Ayan, ito. So, panoorin natin itong si VP Sara patungkol po dito. Ayan, 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 ayan. Okay, play. Assalamualaikum. Ayan, no? Una pa lang na makita mo, ang ganda ni VP Sara, no? Tingnan nyo yung skin, ang kutis, ang mukha ni VP Sara. I-compare nyo yan kay Kokak. I-compare nyo kay Kokak. Sobrang layo ni Kokak sa mukha nito. Pasko pa naman, pero lagi tayong binubuli na naman natin si Kokak. Sorry Kokak, sorry Pasko, sorry. Ayan, kasi napapansin ko talaga, grabe ang ganda-ganda po ni VP Sara. Ayan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Aking ipinapaabot ang aking taus-pusong pagbati sa bawat Pilipino ngayong Pasko. Sa ating pagsariwa sa diwa ng Pasko, tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, bukas palad, at mapagmahal sa ating kapwa. Kung mapapansin nyo ang unang moral value o ang ine-emphasize ni Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang mensahe sa Paskong ito ay ano yun? Yung pagpapatawad, di ba? Ulit. Bukas palad at mapagmahal sa ating kapwa. Ay tinatawag ngayong Pasko. Sa ating pagsariwa sa diwa ng Pasko, tayong lahat ay tinatawag upang maging wait. sa inyong lahat. Aking ipinapaabot ang aking taus-pusong pagbati sa bawat Pilipino ngayong Pasko. Sa ating pagsariwa sa diwa ng Pasko, tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, bukas palad. Mapagpatawad. Ba, sinabi niya yan, galing sa kanyang bibig. Mapagpatawad. Despite of all what happened, no? Marami pong nangyari na nung panahon na siya po ay nagmura. Nung panahon na si Zuleika Lopez, Chief of Staff niya, Attorney Zuleika Lopez, na nakulong. Diba? Nagsabi po si VP Sara patungkol kay Kokak, ni Bangag, at ni Tambaluslos. Diba? Pero makikita mo talaga how humble VP Sara is for the Filipino people. Kahit alam niya na ginigipit siya sa kanyang mga kalaban ngayon. Okay? Binatikos, pinagtutulungan nitong mga tuwadkom na ito. Pero sabi pa rin niya, mapagpatawad. Upang maging mapagpatawad,
pinili pa rin ni VP Sara. Hindi siya nagpataas ng pride, ha? Oh. Talagang sinabi niya ito para sa ating kapwa Pilipino, sa bawat isang pamilya sa bansang Pilipinas. Kung meron man kayong alitan, away sa mga pamilya, di ba meron tayong mga sariling pamilya, ito yung panahon na maging mapagpatawad tayo. Kasi the spirit of Christmas is very important. Kasi po, nagse-celebrate po tayo sa kaarawan ni Hesukristo. It's a time of giving. It's a time of sharing. It's a time of mapagpatawad tayo. It's a time of happiness ang Pasko. Di ba? Hindi kagaya ng ibang mga leaders diyan eh. Mas pinili pa nila yung hatred. Pero si VP Sara po, dahil Pasko, talagang winash out niya lahat. Okay? Ayaw niyang negative. Talagang sinabi niya talaga ang mapagpatawad. Okay? Mahal sa ating kapwa. Oh. Tawad, bukas palad, at mapagmahal sa ating kapwa. Ang kapanganakan ni Jesus ay isang mensahe ng kapatawaran na sumasailalim sa walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Correct. Gamitin natin ang kanyang halimbawa bilang inspirasyon sa ating pakikipagkapwa, lalo't higit sa ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Higit sa mga Sia Senpai, Merry Christmas. Ayan, Nanay Tita, Merry Christmas. Vincent Gray, Merry Christmas. Ayan. Mary Jane Fojas Vlog, Merry Christmas sa iyo dyan. Ayan, marami na pong mga ating mga moderators natin. Patuloy. minamahal sa buhay. Higit sa mga material na bagay na ating matatanggap ngayong Pasko, tayo ay inaanyayahang magbigay ng pag-unawa, respeto at pagmamahal sa bawat isa. Agila ng Mindanao, Merry Christmas. The Ints, Merry Christmas sa iyo. Ayan, yan ang ato mga moderator natin. Respeto at pagmamahal sa bawat isa. Lalo na sa mga mahihirap at may karamdaman. Ito ang tunay na diwa ng panahong ito. At ito ay isang paalala sa ating lahat. Hindi lamang ngayong buwan ng Disyembre, kundi sa lahat ng araw. Muli, ipinapaabot ko ang aking mainit na pagbati sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Malipayong Pasko ug mabungahong bagong tuig kaninyong tanan. Ayan yung mensahe ni VP Sara. Okay, so thank you VP Sara sa reminding us Filipino people na ang Pasko po ay panahon ng masaya, happiness, okay? At mapagpatawad. Yan ang word natin. Martin Romualdez, mapagpatawad. Ay, Bongbong Marcos, mapagpatawad. Diba? Kokak, mapagpatawad. Isa ba? Kaya pala, nakokonek ko na ha, kaya pala, si Trillanes humingi ng sorry kay Paulo at ni Attorney Carpio, asawa ni VP Sara. Trillanes! Merry Christmas, Trillanes! Trillanes, Merry Christmas! Trillanes, Merry Christmas sa'yo, Trillanes. Kaya pala si Trillanes, nag-sorry na raw si Trillanes. Diba? So, magaling. Maganda yung mensahe po ni VP Sara, no? Lead by example, ika nga si VP Sara. Sa kanyang ganda, talagang mapagkatiwalaan po ang mga sinasabi ni VP Sara. Diba? Hindi kagaya ng iba dyan Kokak lang tayo ng kokak Kokak lang tayo ng kokak.
Gab-gab, Merry Christmas, Boss Donmar. Ayan, maraming salamat. Okay? So, ganyan. Talagang, ang Pasko po, panahon po yan na magkita-kita tayo sa ating yung mga dati nating mga kaibigan. Yung mga kaibigan ko dati pumunta sa bahay kanina. Oh. Magkita-kita tayo sa ating mga pamilya. Kung meron man tayong mga misunderstanding, ito yung panahon para i-heal natin, di ba? O, di tayo kailangan magpataas ng pride. Yan ang ibig sabihin ni VP Sara na at the end of the day, kaibigan tayo. At the end of the day, pamilya tayo. It's a time for the family, no? Ibuhos natin ang ating love sa panahon ng Pasko para sa ating mga anak, para sa ating mga yung mga bata, okay? Kasi alam mo, ang Pasko talaga guys, yun talaga ang na-realize ko, ang Pasko talaga ay para sa mga bata. Na itong mga batang ito, paano maging masaya itong mga bata na ito, yung mga adults nag-away-away. Di ba? Dapat tayong mga adults, no, lead by example. Tayo po ay magyakapan, 'di ba? This is a time for peace, love, understanding, lahat-lahat na. Basta masarap kasi sa feeling na meron kang na-forgive, 'di ba? Kahit gaano ka laki yung kasalanan nitong taong ito, pero na-forgive mo pa rin, 'di ba? Kahit hindi ka na binayaran ng utang niya. Oh. Di ka binabayaran. Pero dahil para ito sa Panginoon, para ito kay Hesukristo. O kahit yung 50,000 na utang mo, hindi mo pa binabayaran. O sige, hayayakapin ka pa rin natin. Yakap ka pa rin. Ay, ako, di ba? It's a time for, pero pagkatapos ng Pasko, ayan, mag-away na naman kayo. Hindi, please. Walang ganun. Ha? Dapat kung nagkaayos na kayo sa Pasko, di magkaayos na kayo, di ba? Learn from your mistakes, ika nga. Hindi yung kagaya ng iba, nagpaplastikan, Pasko, sige, Pasko man, hindi ako mang-away. Pagkatapos ng Pasko, wala na, away na naman. Di ba? Walang ganon. Walang ganon. Okay, so, ayan, maraming salamat po sa mensahe po ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Merry Christmas sa mga DDS natin, mga Duterte diehard supporters. Merry Christmas sa inyong lahat, no? Especially sa ating former President Duterte. Merry Christmas, sir. Sa lahat ng mga kaalyado ni former President Duterte, Merry Christmas. Sa Vice President natin, Merry Christmas sa lahat. Ayan.